We are so blessed once again to hear the Word of God. Sabihin natin lahat, hearing and hearing. Ayan, we are to hear and hear the Word of God. And of course, it's a Sunday and the Lord wants to minister to you. Ayan, the Lord wants to serve you. Alright? Of course, we are to serve the Lord. Pero alam nyo ba, bago po tayo manilbihan sa Panginoon, tayo muna ay umupo sa kanyang paanan. Katulad ng ginagawa nyo ngayon, right? Of course, I just represent the voice of the Lord. And sabi nga, what is the problem of Martha? Alam nyo ba, walang problema si Martha. Sino nakakilala kay Martha? Taas ang kamay, Martha, Martha, Martha. Ayan, si Martha, siya yung nag-aasikaso ng pagkain. Linis dito, linis dyan. Hugas ng pinggan dito, luto nito, luto niyan. Tapos nakita niya yung kapatid niya, si Mary, nakaupo lang. Nakikinig kay Jesus. So nagreklamo na. Okay, sabi niya, Lord, don't you care na yung kapatid ko nakaupo lang sa paanan mo, tas ako lang. Ayun, nakafocus siya sa sarili. Ako lang ang nagtatrabaho dito. So nothing wrong with what Martha was doing. She was busy preparing food for the Lord. She was ministering. Kaya lang, inuna niya. Ayun. Inuna niya yung trabahong pagluluto kesa yung tumanggap muna sa ating Panginoon. Amen? So napaka-importante po ng ginagawa nyo ngayon. Bago po kayo mamalengke, bago kayo manood ng sine, mag-malling, okay lahat yan, no problem. But we receive first from the Lord. Amen po ba? And with that, you have more energy, more love to give to people, more peace to display to people. Why? Kasi una kayong nakatanggap sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti nandito ka. Ayan. So we honor the Lord with our presence. Amen? So today, we are going to talk about, of course, example grace pa rin ng Panginoon, exceedingly, abundantly, above all. Sabihin natin lahat, above all. Above all that we can ask, kung ano man yung mahihiling mo kay Lord, higit pa dyan. Alright? Ano ba nang naiisip mo, higit pa dyan ang kayang gawin ng ating Panginoon. And I'd like to show you that God has already graced us. We are already graced by God, no? So that's why you can really say, sobra akong gifted by God. Alright? So sabihin mo sa katabi mo, you are so gifted. Marami tayong gifts na natanggap sa Panginoon. Kaya lang, pag hindi mo alam na nandyan na, nasa iyo na, okay, nasa iyo na, nagre-reklamo ka pa rin. Nasa iyo na, hinahanap mo pa rin. Dapat alam mo kung ano na ang binigay sa iyo ng Panginoon. So today is just going to be like listing down. Ililista ko sa inyo ang mga regalong natanggap nyo na hindi nyo lang nakita. Nasa inyo na, pero hindi mo pa alam nasa iyo na. So today, we're going to be doing unboxing. Alam niyo yung unboxing? Handa na ang camera. Ia-unbox natin ang mga sari-saring regalo sa atin ng Panginoon. Sabihin mo ulit sa katabi mo, you are so gifted. Sabihin mo sa katabi mo, gifted child ka. Gifted child of God, di ba? We are all gifted child of God. Kasi ang Father po natin is a giver. He gave us the best gift. Who is the best gift? Jesus is the best gift. So kung binigay niya na ang kanyang anak para sa'yo, ano pa ba ang hindi niya ibibigay sa'yo? Amen? Lahat-lahat yung kanya ibigay sa'yo. But you have to know what He has already given you. Otherwise, ngawa ka ng ngawa, nasa iyo na pala. Alright? Nasa iyo na pala. So that is something that a believer should know. Kasi maraming Christian nagrereklamo, hindi nila alam, andyan na, nabigay na sa'yo. Alright? So ilan lamang po ito dahil hindi ho tayo matatapos kung iisa-isahin po natin. But I'd like to start with this. And let the Lord reveal to you the gifts that you have. Okay? In 1 Peter chapter 5, verse 1. Are we ready? Okay. Ang sabi po dito, the elders, sabi po ni Peter, the elders who are among you, I exhort. So ini-encourage ni Peter yung mga leaders, yung mga tumatayo na in ministry. I who am a fellow elder, kapwa elder nyo ko, and a witness of the sufferings of Christ.
Saksi si Peter sa mga dinanas ni Kristo, no? Alam niya, ginawa ni Kristo ito para sa atin, para maibigay lahat ng ating pangangailangan. And sabi niya, and also a partaker of the glory that will be revealed. Okay? So, dahil po sa ginawa ni Kristo, tayo po ay nagkaroon ng gifts. Napakadaming gifts. Okay, loaded po tayo with gifts. So intindihin muna natin yung word na gift. Gift in the Greek, this is the Greek word charisma. Sino dito may pangalang charisma? Wala, pero may mga tao pangalan charisma or charis. Charis, okay? Ang ibig sabihin po ng charisma, alright, it is grace from God. Biyaya ng Diyos. Sukdulang biyaya ng Diyos. You can also use the word, instead of grace, favor. Iisa lang po ibig sabihin yan. A favor with which one, that's you, that's me, each one of us receives without any merit of his own. Meaning to say, binigay sa iyo yung regalo, hindi dahil mabait ka. Binigay sa iyo yung regalo, hindi dahil gwapo ka. Binigay sa iyo dahil mabuti ang Diyos. Amen? Merit ngayon, hindi natin merit yon. Kaya nga po, biyaya. Kasi hindi po dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya po ang nag-suffer para lahat ng biyaya ay nasa atin na. Lahat ng biyaya ay available na po sa atin. Okay? So, I want you to be extra conscious. Maging conscious kayo, gifted ako. Sabi mo nga sa katabi mo, gifted ako. Okay, so gifted po ang bawat isa. Okay? So that you will see yourself complete in Christ, no? We are all complete in Christ. Wala pong kulang sa atin. Kompleto na po tayo. Sabi nga natin, I am complete in Christ. Sabi mo sa katabi mo, walang kulang sa akin. Hindi mo naman sinasabi, sabi mo, walang kulang sa akin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako, hindi, sabay-sabay, hindi ako kulang-kulang. Ayan, okay. Hindi po tayo kulang-kulang. Kay Kristo po, tayo po ay kumpleto na. We are so complete because not only are we children of God, pero tayo po ay biniyayaan. No? Maraming biyaya, sukdulang biyaya po ang binigay niya sa atin. Lahat tayo dito may regalo na. Kaya lang ang iba, hindi pa alam. Ano ba yan? Dapat alam natin. Okay? So, yung pong biyaya na yon allows us to do the good works na tinuro po sa atin ni Zach last week. Alright? So, kaya po madali na, effortless na kapag naintindihan mo, punong-puno ka ng regalo ng Diyos. Okay? So, ang regalo, by the way, ay libre. Sabihin natin lahat, libre! Ayan, it's free, okay? Sinong ayaw ng libre, taas ang kamay. Lahat tayo gusto natin libre, di ba? So, ito po ay libre. Ang regalo ay libre, okay? So, dapat po itama po natin sa mga nagpapalaki ng anak. Sino po may mga anak, taas ang kamay? Okay, you are blessed, di ba? Pero ito, huwag niyo sasabihin sa anak niyo na, anak, bibigyan kita ng regalo. Mag-toothbrush ka muna. Oops, hindi na po regalo yon. Pag meron kayong kondisyon para bigay sa kanyang regalo, okay, hindi na po yan regalo. Okay, ang tawag dyan, reward. Okay? Kaya pag sinabi mo, anak, may regalo ako sa'yo, maglinis ka muna ng kwarto mo, hindi na po regalo yan. Mali na po ang terminology mo. Dapat na sinabi mo, anak, meron akong reward sa'yo kapag naglinis ka ng iyong regalo, ng iyong kwarto. Okay? So malinaw po, ang regalo ay libre. Libreng-libre po ito. Dapat wala silang ginawa para matanggap ang regalo. Okay? So, ito po mababanggit natin mga regalo ay hindi lang po pang ministry. Although primarily ministry, pero pwede ito pang personal na buhay. Pwede po sa pamilya, pwede sa trabaho, pwede sa business, alright? At
pang-sports pa. Ayan. Pwede po ito sa lahat, no? So, makikita nyo po yung biyaya, yung regalo po ng Diyos ay apaw-apaw po sa ating buhay. Okay? So, umpisahan na po natin ang unboxing. Sabihin natin lahat, unboxing. Okay. So, tatalo na po ako. Okay? Yung elders po, by the way, hindi lang po yan basta matanda. Hindi po ibig sabihin matanda. Ibig sabihin po niya, nagmi-minister. Okay? Nagmi-minister siya, nagsaserve as leader, alright? Overseer, and watches over and cares for people. No? So pwedeng Sunday school teacher, bata pa yon, pero nagtuturo siya ng mga kabataan, elder na po yun. Ayan. So meron naman din po, usher siya, nangangalaga ng kaayusan dito sa church. Ang tawag po sa kanya, elder na rin po yun. So hindi po yan sa edad, no? Nasa pagtanggap niya ng kanyang grace gift at ginagamit niya po yung kanyang grace gift, siya po ay already considered an elder, no? So, a role they fulfill by teaching, praying, and setting a good example. Okay? So, good example sila, kaya po, ito po ay nasusundan ng iba. Okay? I'm going ahead of myself. Anyway, ang importante po sa elder po o sa leader ay alam mo kung sino ang tumawag sa iyo bilang elder or leader. Sino po ang tumawag? Hindi po si pastora. It is Christ in you. Okay? So just like si Paul, si Peter, ang tumawag po sa kanila para mag-minister ay ang Diyos. Ganon din po tayo. Ang Diyos po ang nagbigay ng mga biyaya sa atin, ng mga grace gifts sa atin, para sa ganon, tayo po ay makatayo. And by the leading of the Holy Spirit, alright, we can walk according to the good works prepared for us to walk in. Okay? Sabihin natin lahat, good works. Ayan. Dahil madami na tayong biyaya, ang biyaya ng Diyos ay apaw-apaw na po. Kayang-kaya po natin gawin yung good works na yan na hinanda ng Panginoon para sa bawat isa. Okay? So, do not worry. Dito po sa gagawin natin, the Lord goes before us. Okay? And tandaan nyo, He is for us, He is not against us. Okay? So, nag-glorify po ang Panginoon pag tayo po ay gumagawa ng good works. Nag-glorify po siya pag tayo nagbe-bear ng much fruit. Amen? So, ito na po ang qualification natin. Okay? Punta po tayo sa Ephesians 1:3-6. Ito po ang ating mga gifts na natanggap. Biyaya galing sa Diyos. Dapat alam mo to. Okay? Ang sabi po dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has what? Blessed us. Alright? Blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him. Okay? So, puno na tayo sa una. He blessed us with every spiritual blessing. Ibig sabihin, lahat ng blessing sa kalangitan, nasa iyo na. Sabi mo sa katabi mo, nasa akin ang lahat. Yes, lahat po ng spiritual blessing, hindi ho ayan, based on what you have done, based po yan sa biyaya ng Diyos. Kaya pantay-pantay, kung anong meron ako, meron din ang bawat isa. Amen? Okay, and isa sa mga spiritual blessing na tanggap is that He chose us. Sabi mo nga, I am chosen. You were handpicked by God. Sa libo-libo at bilyong-bilyon mga tao sa mundo, alam niyo po bang pinili ka ng Diyos? Alright? And kailan ka pinili? You were chosen before the foundation of the world. Wala pa ang pundasyon ng mundo, pinili ka na ng Diyos. Nasa isip ka na ng Diyos. Amen? Doesn't that make you special? It does. Amen? So, pinili po tayo na maging banal. Number 3, we are holy. Sabihin nga natin, I am holy. Alright? This is one of the spiritual blessings that we have. Ginawa na tayong banal. Hindi mo na kailangang gawing banal pa ang sarili mo. Banal ka na. Sabi mo sa katabi mo, I am holy.
Alright, with full confidence, I am holy. Amen? And then, ano pa ang spiritual blessing na binigay sa atin? Without blame. Ano ibig sabihin nun sa Tagalog? Walang sala. Pinawalang sala na tayo ng ating Panginoon. That's a blessing. Amen. Sa mga tao may nagawang medyo matindi, okay, sabihin talaga nila, salamat o Diyos. Pinawalan sala mo ako. Amen? Diba? Tayo kasi yung mga, nagsinungaling lang naman ako, nagganto lang naman ako, nagnakaw ako ng piso. Alright? Parang hindi masyado mabigat. Pero sa isang tao na may nagawa na matindi, talagang sabihin mo, pinawalan sala ako ng Diyos. Blessed be our God. Amen? And sabi niya dito, without blame before Him in love. Number 5, having predestined us as to adoption as sons by Jesus Christ to Himself. So ginawa na po tayong mga anak ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, anak ako ng Diyos. This is part of your spiritual blessing in Christ Jesus. Dahil nanampalataya ka kay Kristo, this is your spiritual blessing. Okay? At ito po ay sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian, alright? At sabi pa dito, of His grace, by which, number 6, He made us accepted in the beloved. Sabi mo sa katabi mo, tinanggap na ako ng Panginoon. Amen. You are not a reject. The Lord did not reject you. No matter what you have done, you are no longer rejected, but you are accepted in Christ. Amen? People may reject you, but God, who is the creator of all, the Almighty God has accepted you in the beloved. Amen? Wala na tayong pakialam sa kanila. Tinanggap na ako ng Panginoon. Amen? That is the only thing that matters. Praise God. So, alam niyo po, this is just 6 that I mentioned kasi hindi ho tayo matatapos kung babanggitin ko lahat. Please read Ephesians chapter 1 and Ephesians chapter 2. And there you will see lahat po ng blessing, heavenly blessing that has already been given to us. Binigay na, hindi pa? Binigay na. Yan po ang spiritual blessing natin. No? At yan po ay sample lamang. But from A to Z, alright? All the spiritual blessings have been given to us. Alright? Blessing po na tayo po ay ginawa ng mga anak ng Diyos, tinanggap na ng Diyos, ginawa ng banal, at pinawalang sala ng Diyos. Amen po ba? Praise God. So, ito po mga biyaya ng Diyos, hindi po nawawalan saysay. Hindi po nawawala ang saysay nito. Hindi po nasasayang sa buhay natin. Paano po ba nasasayang, Pastora? Sino may alam? Pag hindi mo pinaniwalaan. Pag hindi mo matanggap, accepted ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Hindi ko yata matanggap yon. Ayun, nawala. Nasayang po yung kanyang spiritual blessing kasi hindi natin tinanggap. Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo. Ayan. Talaga pong tayo po ay minahal ng lubos ng Diyos. Kaya tayo po ay accepted, beloved. We are children of God. Amen po ba? Huwag niyong sayangin ang kanyang mga blessing sa atin. Okay? So, bukod dyan, pwede natin sabihin tulad ni Paul, 1 Corinthians 15:10, tulad ni Paul, kaya natin sabihin ito, but by the grace of God, I am what I am. And His grace, yung biyaya daw niya toward me was not in vain. Hindi na sayang kasi pinaniwalaan natin. Amen? But I labored more abundantly. At dahil naniwala ka, you labor more abundantly, mas nagiging effective ka. Bakit? Wala ka nang pakialam kung hindi ka tanggap ng ibang tao. Tanggap naman ako ni Lord eh. Amen? Eh ano ngayon kung inireject nila ako? I am accepted by God. I was actually chosen by God. I am a child of God. Amen? So do you see how it makes you, how would I call that, above the pressure of the world? May gusto ang mundo, ang gusto ng mundo ilagay ka sa standard niya, but you're beyond that. You are what God says who you are. Amen? So,
At sabi niya dito, but I labored more abundantly. Kaya po nakakilos si Paul ng marami, higit sa iba. Sabi niya dito, yet not I, naniwala siya dito, yet not I, but the grace, yung regalo ng Diyos sa akin that was with me. Yun ang nagpatayo sa kanya na walang kahihiyan. Alam niyo po ba si Paul ay mamamatay tao? He murdered people. And Paul wrote more than half of the New Testament. How can God use a murderer to write the New Testament? Pero sa Diyos, siya, alam niya, I am accepted, I am beloved, I am forgiven by God, and that is all that matters. Amen po ba? So it helps you rise above whatever past you have, or even the present things na meron ka pang kahinaan, it makes you arise, all right, over the world's thinking. Dahil ang thinking mo, galing na po sa Panginoon. Amen po ba? Praise God. So though His grace gift ay iba po kay Apollos, alam niyo po ba, iba si Paul kay Apollos? Iba rin siya kay Peter. You know, alam niyo po ba, ganun din tayo? Kung gaano kakaiba, tingnan mo yung katabi mo. Sige, tingnan mo mabuti. Sabi mo, salamat, hindi kita kamuka. Joke lang. Kung gaano kaiba ang mukha natin sa isa't isa, ganun din kaiba ang ating grace gift. Kakaiba. Alright? Kasi may sarili yang, kumbaga, that is crafted by God, specially and designed for you. Okay? So, yung pagtuturo mo, halimbawa yun ang grace gift mo, iba sa katabi mo. Sino naniniwalang ganon? Do you know that if you have a gift of teaching, you can teach the same verses I'm teaching, pero ibang-iba lalabas. Amen? Alright? I could teach what Pastor June taught, pero iba ang dating sa inyo. Bakit? Kasi iba-iba talaga tayo. As different as our faces are. Ayan. Ay ganun din po kaiba yung mga grace gift na natanggap natin. Iisa lang ang tawag, pero iba po ang style nyo dyan. Okay? So ganun din po si Paul. Iba siya kay Apollos, iba siya kay Peter. Alright? So si Apollos, ang gift niya is in teaching. Napakaliwanag magpaliwanag ni Apollos. Si Paul naman, ang gift niya is, he is an apostle. Yung kaya ni Paul, hindi naman kaya ni Apollos. Si Paul naman po, he builds churches. Hindi ibig sabihin yung facility. Yung mga tao, maraming sumusunod sa kanya, nakakapag-explain siya, and he works as an apostle. No? He explains the deep things of God. Si Apollos naman, pag nagturo, yung napakaliwanag. So they work hand in hand. Okay? So different but equally important. So ganun din po tayo. Sa lahat ng gifts na natanggap nyo, at maririnig nyo ngayon, though kaparehas mo yung katabi mo, parehas kayong teaching o parehas kayong encourager, pero may iba ka pa rin. May iba ka pa rin dulot dyan. No? Pag yan po ay minister nyo. And remember, this is to the full measure of Christ. Kung anong gift ni Jesus, yun din po ang binigay sa inyo para magamit natin para sa isa't isa. Ang tawag po doon ay grace gifts. Sabihin natin lahat, grace gifts. So bukod doon sa spiritual blessing, alright, na galing sa kalingitan, meron naman din tayong grace gifts. Okay? So ano-ano po ba itong mga grace gifts na to? Let us go to Romans 12:4-8. Okay? Again, I'm unboxing. Alright? Alam natin yung term na yon? Bina-unbox po natin yung mga regalo sa atin kasi baka matagal nang nandyan yan sa cabinet mo, hindi mo pa nagagalaw. Okay? Romans 12:4-8 says, "For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function." Hindi po tayo pare-parehas ng operation or function. So we, tayong lahat, being many, marami po ba tayo? Amen. Are one body in Christ. So paano po ipaliwanag? Ibig sabihin, parang katawan ng tao. Ang function ng mga daliri ay hindi parehas ng binte. Tama po ba yon? Ang function ng tenga, hindi parehas ng ilong. Ganun lang kasimple. Pero kailangan nila ang bawat isa. Amen po ba? Hindi pwede magmayabang si tenga.
Mas mataas ako. Si Ilong naman, ako, mas magaling ako huminga. You need one another. Okay? So, itong salamin na to, pag wala kong ilong, wala na po. Wala pong pagsasabitan, di ba? So, hindi po pwedeng walang ilong. So, kailangan po ay ang bawat isa ay nagtutulungan. Ginagamit lahat ng kanilang mga gifts. Okay? So, ang sabi po dito, and, can I go to the next verse? And individually members of one another. Ano yung sabihin nun? Kabahagi kita. Sabi mo nga sa katabi mo, kabahagi kita. Okay? So, hindi pwede sabihin ng kamay, ako na lang ang bida. Sasabihin niya sa braso. Hindi. Kailangan ng mga kamay ang braso. Tama po ba? Kundi malalaglag po ang kamay sa sahig. Tama po. We need one another. As much as the hands need the arms, the shoulder, all right? That's how much we need one another. Kasi iba-iba ang ating grace gift. Okay? So sabi dito, having then gifts. May gift na, wala pa? Meron na. Having then gifts. Meron na po tayong gifts. According to the grace, biyaya, libre? Libre. Libre. Grace that is given to us, let us, what? Use them. Yun na lang daw gawin natin. Gamitin mo. Kasi pag ang ilong hindi huminga, mahihirapan ng katawan. Tama po? Sa bibig na siya hihinga. Tama po ba? Pag ang tenga hindi gumagana, okay, magsa-sign language tayo dito. Mahihirapan. So nahihirapan ang ibang bahagi ng katawan kapag hindi gumagana yung isa. We all need to use our grace gift. So number 1, ano po yung grace gift na binigay na po sa atin? Some of you can receive prophecy. Okay? So if prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Now, New Testament prophecy is speaking about Jesus. Yun lang po yun. As simple as that. When you speak about Jesus, you are prophesying. Okay, number 2, ano pa yung pangalawa? Ministry. Ministry is another word for service. Kung ikaw ay usher, you have the gift of ministry. If you are a backup singer or worship leader, ministry din po yan. Sa pagkanta naman ang iyong serbisyo. Iba-iba po talaga tayo. Kung ikaw naman ay magaling sa mga techie stuff, ayan, yung ating mga audio-video people, alright? You are in ministry. That's your gift. Kaya lang, in video and audio. Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya iba-iba po ang ating mga ginagawa. Ministry, let us use it in our ministry or serving. He who teaches, all right, in teaching. All right? He who exhorts, encouragement po ang ibig sabihin niyan, in exhortation. He who gives with generosity. And sabi pa dito, generosity or liberality. He who leads, okay? With diligence. He who shows mercy with cheerfulness. Okay? So, 7 po ito. And ito po masasabi ko sa inyo, you have them. In the measure of Jesus. Sa kalidad ng meron kay Jesus, lahat po yan nasa sa atin na. Ngayon, nasa sa inyo na lang po kung ito todo nyo na or patak-patak lang ang gamit ng inyong grace gift. Sabi mo sa katabi mo, itodo mo na. Ayan. Because the full measure of Christ's gift is in you. Pero kung patak-patak lang, alright, syempre hindi mapakinabangan ng bawat isa. Kung ang ilong natin, yung isa lang ang humihinga, ay ang hirap nun. Sino nakasubok nun? Yung isa lang ang nakakahinga. Di ba ang hirap nun? Itodo nyo na. Amen? Amen. Ayan. Kung yung mga daliri nyo, alright, 3 lang ang gumagana, ang hirap nun. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, itodo mo na. Because the body needs you. My body needs all my fingers. Amen? Mahirap pag 3 daliri lang, ang hirap nun. Oh, tingnan nyo naman. Hahawa ka lang ng mikropono, hirap na hirap ka pa. Amen? We all need each other's gifts. Okay? So, sabi mo ulit sa katabi mo, itodo mo na.
Ayan. And the important thing is, pag alam mo na yung gift mo, gamitin mo kung ano yung sa'yo. Hindi yung nasa teaching gift ka, gusto mo tumulong do sa audio, video. Okay? Nasa giving ka of exhortation, yun po ang gift mo, mahilig ka makinig sa problema ng iba. 2 oras na, nakikinig ka pa rin. Alright? Tapos ang gusto mo ay teaching naman, ay hindi ho yun mag-work for you. Kaya if encouragement ang gift mo, mag-encourage ka. Hindi yung sinabing kung encouragement ang gift mo, magturo ka. Are you getting it? Kung anong gift mo, gamitin mo. Huwag mong pasukin ang area na hindi para sa'yo kasi mahihirapan ka. Amen? So that is another unboxed gift for you. Sabi mo sa katabi mo, meron ka na nito. And if you need help para malaman kung ano yung dominant gift mo, please go to Sister Sally. Bibigyan kayo ng gift test. Okay? Grace gift test. Okay? So moving on, naumpisahan na po natin sa spiritual blessing, accepted, beloved, chosen children of God. From that, binigyan po tayo ng grace gift ng Panginoon. Okay? Ang susunod naman po natin ay fruit of the Spirit. Pati ito, regalo. Sabihin natin lahat, regalo. Maski masungit ka, meron ka nito. Amen. Alright, what are the fruit of the Spirit? Sabi po sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Amen? So ito po ay biyaya rin po ng ating Panginoon. Bunga to ng Espiritu na nasa iyo na. Sabi mo sa katabi mo, nasa akin na. The Holy Spirit is residing in each one of us. Alright? At ang Holy Spirit po ay hitik na hitik sa bunga. Nasa iyo na lang yon kung i-display mo ang bunga ng banal na Espiritu. Okay? So, no limit po, to the max po, pwede nyo pong i-show ang love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Wala pong batas. Walang speed limit. Amen po ba? Nakuha po ba natin yon? Walang hanggang dito lang yan, hanggang kisame lang, wala po. Sabi mo ulit sa katabi mo, itodo mo na. Dahil yan ay bunga ng Espiritu sa'yo, itodo mo na. Amen? Again, nasa atin po ang control eh. Nasa atin po, parang tutulungan ko si sister pero kalahati lang muna. Ganon. Hinahati pa. Hindi pa tinotodo, itodo mo na. Amen po ba? And by doing that, you fully express Christ in you. Okay, so how does this work, Pastora? Kasi Pastora, masungit ako. Paano ba yan? Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness. Okay. May mga Kristiyano pong masungit. Sino nakakaalam ng ganon? Oh, meron, di ba? Meron eh. Meron talaga. Pero, pag naintindihan niya na yung Espiritu ay nasa kanya na, at ito po ay namumunga, hitik na hitik sa bunga. Alright? Now, if she gets a revelation of that, or he gets, meron din masungit na lalaki, he gets a revelation of that, okay? Mamimili siya ngayon. Yung sungit ko ba ay papakita ko? Or yung kindness na nasa akin na? You choose. You really have to choose. Okay? Halimbawa, late ang empleyado mo. Nag-usap na kayo, sabi maaga, late pa rin. O anong sasabihin mo? Di ba? Minsan nag-work up, habang tumitiktok-tiktok yung ating clock, lalo ka nagiinit ang ulo. Ay, may sabi ko, agahan, tapos hanggang ngayon, wala pa rin. Okay, so ano po ang sasabihin mo? Ano po ang gagawin mo? A, i-display mo ang galit mo? Or B, pipiliin mo ang bunga ng Espiritu. Dahil nasa iyo na yan. Sabi mo sa tayo mo, nasa iyo na yan. Nasa iyo na eh. Pipiliin mo na lang i-display. Di ba minsan pagkaharap mo, kamag-anak mo lang o anak mo lang, nalalabas mo yung galit mo?
Pero pag dumating si pastora sa bahay mo, hindi mo na mailabas. O, di ba? Bakit? May tao eh. May bisita eh. Hindi mo na mailabas, di ba? Ibig sabihin, pwede naman palang piliin. Amen? Amen? Pwede yun. Pag nasa church ka, tingnan mo, ang bait mo. Pag sa bahay, di ba? Minsan na ilalabas natin lahat ng kasungitan natin. Ibig sabihin, napipili yan. So ito po, it's just a matter of choosing it. And I'll help you do that, no? Pero kung kayo po, katulad no, dumating yung empleyado, late na late, anong sasabihin mo? Dumating ka pa? Anong oras na? Ang aga mo pa para bukas. O, di ba? Or, pwede mo rin sabihin yun na maganda. Sabihin mo, dumating ka na. Anong oras na? Ang aga mo pa para bukas, ano? Ayun, pwede namang ganon, di ba? Okay, now, some of you might say, pastora, tao lang tayo eh. Siyempre, minsan pag nasasagad ka na, sasabihin mo talaga. Okay? Pero hindi lang, ito sasabihin ko sa iyo, hindi ka lang basta tao. Meron kang Espiritu Santo ng Diyos sa iyo. Nasa iyo ang Diyos Ama. Amen po ba? Nasa iyo si Jesus. So, pag yun ay talagang revelation sa iyo, pipiliin mo talaga na hindi manggigil. Sabihin mo, dumating ka na. Di ba? Mas pipiliin mo yon. Now, pwede mo sabihin, hindi, pastora, kailangan sa empleyado. I know you have all your arguments. Pwede tayo mag-usap hanggang mamaya nito. Pero pwede yung sabihin, kasi pastora, minsan kailangan talaga papakita mo rin yung galit mo. Okay? Now, I know that because I think that way as well. Pero, I refer to the Word of God. The Word of God says, listen to this, mga amo, mga boss, mga supervisor at manager, ang sabi po na salita ng Diyos, the anger of man does not produce righteousness. Ang galit ng tao, hindi yan nakaka-produce ng katuwiran o hindi tutuwid yung tao dahil sa galit mo. Akala natin, pag tayo'y galit, tutuwid na to kasi sinigawan ko na siya, kasi pinahiya ko na siya. Okay? Ang sabi ng Bible, okay, this is what the Word of God says, it is the goodness of God that causes or leads man to repent. So alam ko yung galit natin. Alam ko yung inis natin. Alam ko yung, pastora, sagad na ako eh. Sagad. Sagad na ako, pastora. Ilang beses na yan. Okay? Pero, maniwala pa rin tayo sa salita ng Diyos. The anger o yung galit ng tao does not produce katuwiran o maging tuwid yung tao. But it is the goodness of God that leads man to repent. Si God yon, pastor? Hindi. The goodness of God to you, ipapakita mo ngayon sa Kanya. Amen! I know we've tried everything. Kinausap mo na maayos, mahinahon, hanggang tumaas ng pataas na yung boses mo, wala pa rin. Okay? Pero subukan nyo na ang kabutihan ng Diyos ang ipakita sa Kanya. Ang fruit of the Spirit, love, joy, peace. Amen? Wala nang nag-amen. Alright. Always choose to show Christ in you. Pipiliin mo ang iyong i-display. Okay? Kasi hitik na ang bunga ng Espiritu sa iyo. Sabi mo ulit sa katabi mo, you are so gifted. Amen? So, I'll leave that to you. I'll let the Holy Spirit speak to you about that. I know that's a hard thing kasi maski ako pag sagad na ako parang gusto mo nang magalit. Pero nare-remind ako, it is the goodness of God which leads people to repent. In fact, kung ikaw may sala, balik rin natin, ikaw yung may sala. Pero kabutihan pa rin ang binigay sa'yo. Hindi ka pinahiya sa harap ng mga tao. Kundi kinausap ka ng maayos. Alam mo, hindi ko kasi gusto yung nalilate. Okay, o next time next time ulit 10 next time na to, pero next time ulit
Pagkabutihan pa rin, somehow in man, it will click na hindi ko na aabusuhin to, sobra na ako. Maski tayo po, pag lagi tayo na pinapatawad ng Diyos at you realize, pinatawad na ako sa lahat ng sala. Bagamat ako'y makasalanan, pero kabutihan pa rin ang iyong binibigay sa akin, Panginoon. Nangyayari pa rin yung mga hinihiling ko sa iyo, Panginoon. Alam niyo, yung tunay na repentance ang nangyayari sa puso ng isang tao. You have to believe the process. Believe the truth that it is the goodness of God that leads man to repentance. Amen? Amen. Let's move on. Okay? So meron na po tayong all spiritual gifts. I'm just unboxing to you. Hindi ko po ipapaliwanag lahat. Spiritual gift, we have grace gifts na iba-iba po. And then we have the fruit of the Spirit. Ano pa? Meron pa po tayong gifts of the Holy Spirit. Alright? Sabihin natin lahat, gifts of the Holy Spirit. Okay, we're unboxing, everyone. We're unboxing, and I'm just showing you how gifted you are as children of God. 1 Corinthians 12:4-11, there are diversities of gifts. Iba-iba po yan, yun po ibig sabihin nun. But the same Spirit. There are differences in ministries. Diba? Ang ministry ng isa, kumanta. Ang ministry ng isa, magturo. Ang ministry ng isa, mag-ayos ng parking space. Iba-iba po ang ministry, but the same Lord. Isa lang po ang ating pinagsisilbihan. Amen? And there are diversities of activities. Iba-iba po ang activities natin. This February, meron tayong celebration of love. Sukdulang pag-ibig ang celebrate natin. Tapos, by March, para sa mga mothers naman, iba-iba po yan, pero ang sabi dito, it is the same God who works all in all. Amen? Siya po ang gumagana sa atin. But the manifestation of the Spirit is given to each one. Sabihin mo sa katabi mo, meron ako niyan. Lahat tayo, bawat isa, meron tayo niyan. Each one for the profit of all. So yung gift mo, hindi para sa iyo lang yan. Para sa ating lahat. Amen? Binigyan ka ng gift ni Lord para mag-profit ang katabi mo. Amen? Sabi sa katabi mo, gamitin mo. Ayan, gamitin na lang po natin, di ba? Alright, so this is an encouragement, hindi to sapilitan, this is an encouragement to all of us. For to one, sa'yo, is given, isa, pwede pong word of wisdom, through the Spirit, to another, word of knowledge, through the same Spirit, to another, faith, by the same Spirit. Iba-iba po yung gifts. To another, gifts of healing, by the same Spirit. To another naman, working of miracles. To another, prophecy. To another, discerning of spirits. To another, different kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. But one, ito importante, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one. Sabihin natin lahat, meron ako niyan. Binigyan tayo lahat ng ating Panginoon. Distributing to each one individually. Bawat isa. Nakita niyo ba yung emphasis? Para you are secured and confident na ikaw ay biniyaan ng Panginoon. Na ikaw ay may gift. Lahat tayo individually as He wills. So as the Holy Spirit leads, gagamitin ka niya for healing. As the Holy Spirit leads you, bigla ka may word of knowledge. Minsan nga hindi mo na namamalayan eh. May problema yung kaibigan mo, may sinabi ka, sabi niya, oo nga no. Alam niyo ba kung kanino galing yon? Sa Panginoon galing yon. Binigay niya sa iyo yung word of knowledge para ma-share dun sa taong nangangailangan. This is for the needs of the saints. This is for the need of each one of us. Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo. Ayan. Bawat isa sa atin meron ito. Okay? And lastly lang po para sa service na to, kasi hindi ko tayo matatapos, sa sukdulang biyaya ng ating Panginoon, wala ka pang hinihingi, ibinigay niya na sa iyo. Amen po ba? Alright? Lastly po, the Bible says that we have a gift received from God. Okay? Sabi, basahin ko muna sa Ephesians 4:7. But to each one, bawat isa,
Grace was given according to the measure of Christ's gift. Kung ano ang kalidad ng gift na ito kay Kristo, yun din ang nasa iyo. It's not any less. Hindi 1/2 lang ng kanyang gift of teaching ang nasa iyo. Hindi kalahati or 1/4 lang ang gift niya of giving sa iyo or mercy sa iyo. Todo po, tinodo na po ng Panginoon according to the measure of Christ's gift. And then, in verse 11, ang sabi po dito, and He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. So, meron na kayong gift, tapos may binigay pa siyang gift sa ilan. Sabihin natin lahat sa ilan. Ito po ay hindi pangkalahatan. Ito po ay sa ilan lamang po. Sino po to? Ito po yung mga apostles, some prophets, some are evangelists, some are pastors and teachers. Okay? Para saan? For the equipping of the saints, para sa inyo pa rin, for the work of ministry, para makapag-minister daw kayo sa isa't isa, for the edifying or building up of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Amen? So, ito pong fivefold ministry, ito po ang huli natin pag-uusapan. Binigay po ito ng Diyos para sa inyo. Para hindi kayo nahahatak kung ano ng mga turo. Alright? Through the Word of God, today, nalaman natin that you are so loved by God. Napakadaming regalo ang binigay sa inyo. Sabihin natin lahat, libre. Hindi mo pa nga hinihiling, ibinigay na sa'yo. Amen? And alam niyo po, pag kayo po'y nakakatanggap ng regalo sa Pasko o kaya sa birthday niyo, don't you feel so loved? Hindi dahil doon sa regalo kundi dahil sa naalala ka niya. Di ba? Yun yung una naalala ka niya, uy, thank you Thank you. You feel so grateful. But at the same time, pagbukas mo, you realize, hindi basahan ang binigay sa'yo. Amen? Kundi regalo na hindi lang ikaw ang makikinabang, kundi ang mga kapatid mo. Makakatulong ka pala sa pamamagitan ng regalo na ito. And this will show you that Jesus, who is a gift that keeps on giving, who is in us, siya talaga ang tunay na gift natin. Every gift that He has is given to us para tayo rin po ay maging regalo para sa maraming tao. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are a gift to me. Ayan, regalo ka sa akin ng Panginoon. Diba? Nagiging blessing tayo sa isa't isa. Amen? At yun po ang gusto ng Panginoon, na tayo po ay magtulungan, given the gifts, okay? Ma-share natin sa iba. Amen po ba? And let that person know that he is loved. She is loved. Napaka-importante yon. Salat po ang tao sa pag-ibig. Pero gagamitin ka ng Panginoon para ipakita niya ang pag-ibig niya para sa isa't isa. Amen po ba? So did you receive something today? Sabihin natin lahat, I am so gifted. I am so blessed. Examable grace is mine. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. And that is the love of God for all of us. Not only did He make us all children, pero biniyayaan niya tayo lubos-lubos. Kung ano kay Kristo, siyang para sa atin. Amen? So if you are here for the very first time, maybe you don't know that you are loved. Ito po ang sinabi ng salita ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish,
but have everlasting life. Amen? So yun po, sukdulang biyaya po talaga yan. Ano man ang nagawa mo, kinalimutan na yan ng Diyos. Pinako na yan sa krus ng Kalbaryo. And He's here to tell you, I accept you as you are. I have chosen you before the foundation of the world. Tanggap kita, huwag ka mag-alala. Hindi ka man nila tanggapin. Tanggap na tanggap kita. Come on, let's bless the Lord. Amen. That is how much the Lord loves you. So if you haven't received Jesus yet into your life, believe in Him today. I believe that even in your own room, maski mag-isa na lang kayo sabi mo, I believe in Jesus. Okay, ligtas ka na eh. We don't even have to do the prayer. But for the sake of those who needs prayer, let's do this together. Sabay-sabay po natin sabihin, Ama, maraming salamat. Tinanggap mo na ako. Dahil naniniwala ako, nananampalataya ako kay Kristo Jesus, aking Panginoon. Salamat at pinatawad mo na ako sa lahat ng aking mga sala. Past, present, and even future sins. Yung mga gagawin ko pa, pinatawad mo na rin sa krus ng Kalbaryo. Salamat. Ako ngayon ay anak mo na. Ako ay katanggap-tanggap na. Ako ay pinili mo na maging banal at maging blameless before you. Walang sala na ako. Ito ang aking pananampalataya, ang aking paniniwala sa pangalan ni Jesus na iyong anak. At lahat na naniniwala magsabi ng Amen and amen. Come on, bless Him. Praise God. You are so gifted, so loved by God. Amen? So what a blessing we have received today. That's just an unboxing. Hindi pa ho natin dinetalye. But I just want you to know, ganyan po tayo biniyayaan ng Panginoon. And that's why we can worship and thank the Lord. Dahil po sa revelation na natanggap natin ngayong araw na ito, mahal na mahal pala ako ni Lord. No? Ganun na lang pala ang pagmamahal niya sa akin. Lubos ang biyaya niya sa akin. Amen? So hindi mo na masasabing salat ako. Walang-wala ako ngayon eh. Huwag niyo sasabihin yun ha. Huwag niyo sasabihin walang-wala ako ngayon. May pera ka ba dyan? Walang-wala ako. Huwag niyo sasabihin yun. Meron ako marami. Alright? Pag umutang, sabihin mo, I bless you. Kung wala talaga, pero kung may mapapahiram naman kayo, go ahead. You know, let the Holy Spirit lead you. Amen po ba? So this morning, it's 9:22. Okay? It's grace giving time. Alright? Kung gift mo ay sa giving, itodo mo na. Sabi po, do it with liberality, with generosity. Amen? At kung wala naman tayo maibibigay, alam niyo po, si Lord, hindi hinihingi ang wala sa inyo. Di ba? So si Lord po, nagbibigay po yan. Ang sabi, He gives to the poor, alright? He gives to all seeds to sow. At yung pong butong maitatanim natin, para po talagang buto yan, balang araw makikita nyo, harvest na. Amen? Unang harvest niyan, kaluluwa. Amen po ba? And then, you have so much to give kasi yung bunga na sinow natin ay aani po yan. He who sows will also harvest. Amen? Handa na po ba tayo mag-sow ng seeds natin? Alright, as the Holy Spirit leads you today, go right ahead and sow those seeds. And let us pray. Father, we thank you for the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for our sakes, He became poor, so that we might be rich. Maraming salamat. Ngayong paman, Panginoon, inaangkin na po namin, kami po ay mayaman na, pinayaman mo na dahil sa iyong mayamang biyaya. We receive your example grace, Lord God, exceedingly abundantly above all that we can ask or think. We believe we receive all bills paid up, all debts paid up. Marami po kaming savings, Lord God, at marami pa rin kaming ipamimigay, tulong sa maraming tao. And this, we declare in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everybody says,
Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.